Okay, so discuss natin to. Fluid flow measurement, pang chapter 6 sa book ni Gilizania. So there are numerous number of devices used to measure the flow of fluids. So in any of these devices, the Bernoulli's energy theorem is greatly utilized. Ayan, Bernoulli's energy theorem. Is greatly utilized, and additional knowledge of the characteristics and coefficients of each device is important. So in the absence of reliable values and coefficients, a device should be calibrated for the expected operating conditions. So itong tinutukoy na there are numerous number of devices. Marami yan. We have, ilan yun? Unahin natin sa, ano ba una? Nozzle, yan, nozzle. We have nozzle, meron pa tayong pitot static tube, meron pitot static tube, meron tayong weirs, meron tayong orifice, dami no? Meron tayong venturimeter, nakalimutan pa ba ako? Venturimeter, so yun lang ata, 5. Nozzle, pitot, static tube, weirs, orifice, venturimeter. 5 lang ata or 6. Ayun lang naalala ko. So, ayan. Device coefficients. So, coefficient of discharge, this symbol niyan, C or C sub D. So, the coefficient of discharge is the ratio of the actual discharge. Mas maliit yan, lagi. Yung actual discharge, mas maliit yan kaysa sa theoretical. Kasi yung actual, ano na yan, may influence na yan ng friction. So, Q is less than Q sub theoretical. Okay, minsan Q sub A yan eh. Q actual. Okay, again, ratio of the actual discharge through the device, kahit anong device yan, nabanggit ko na, to the ideal or theoretical discharge which would occur without losses. Ayun nga, ang theoretical, yun yung kapag walang kinoconsider na head loss. Ayun nga, friction. One of the example ng head loss ay yung friction in pipes. We have also coefficient of velocity. Tatlo yung coefficients. So, ito, coefficient of velocity naman is the ratio of the actual mean velocity. Actual ulit. So, still, actual velocity is less than theoretical pa rin yan. Ayan, actual mean velocity to the ideal or theoretical velocity which would occur without any losses. And finally, coefficient of contraction. Ito, about sa area naman to. Okay? Yung una, discharge sa flow. Yan, flow. Yung velocity, sa velocity, yung contraction sa area. The coefficient of contraction is the ratio of the actual area. Ayun yung may effect na ng, ay di maklaro dito. Yun na yung may effect ng vena contracta. Yun yung ano, yung maliit na pwede niya maging opening. Yung actual niya, so at a certain distance yan, d over 2, nakalagay dyan. Ayun, diameter yan, half ng diameter. D over 2 ba yan? Ayun, klaro yan, no? Nasa book din naman yan. So yun, actual over theoretical. Lagi lang yung ganun. Actual over theoretical. So actual area is less than din yan sa theoretical. Ganun lang. To the area of opening through which the fluid flows. Yung opening yan yung ginagawang theoretical. Pero may mas maliit pa doon yung sa vena contracta na nga niya. Ayun. So, ito yung opening. Tapos a certain distance, meron pa dyang maliit na area. So, ayun. Yun yung kinoconsider natin na actual. Okay, so, and may relationship yan. So, ayun nga, ang actual discharge, dito lang naman yan galing eh. So, ang actual discharge, so yun, no? So, C or CD, anong gagamitin mo equals Q over QT. So, ang actual discharge ay simply, multiply mo lang to. C times Q theoretical. It applies to lahat na. Actual equals coefficient times yung theoretical. It applies to lahat na. Dun sa, ano yan? Pati dun sa contraction and sa velocity. Okay? It applies to all na. So, ayun. Again, ang actual is just equal to coefficient kung ano yan times mo sa theoretical. Okay? Yung theoretical, multiply mo sa coefficient. So, ang pwede nyo maging coefficient ay 1 or less lang. Di pwede mag-exceed sa 1 since yung actual, di naman yun mas malaki sa theoretical eh. So, yun. Ito na yun. So, actual area is actual velocity. So, yun lang yun. Again, actual, ak na lang.
is equal to coefficient times theoretical. So, kung Q actual, theoretical discharge, Q actual is coefficient of discharge times yung theoretical niya, di ba? O, kapag velocity, V actual is coefficient ng velocity times yung theoretical niya. Then, kapag sa area, actual area is coefficient of contraction times yung theoretical area niya. Ganun lang. Yun lang yung relationship nila. Okay, and then, one more thing. Dinadiwalang natin ang Q is actual area over actual velocity. So, paano makuha yung actual area? Actual area ay CC times yung theoretical area. CC times theoretical area. Actual velocity ay coefficient coefficient of contraction times area. Then ang sa velocity naman, actual velocity ay coefficient of velocity times theoretical velocity. And, ayun, alam naman natin na ang actual discharge ay area. Theoretical discharge, ito, area times velocity, theoretical, multiply mo na lang sa coefficient of discharge. Kaya, may relationship yan. Itong CCCV, that is just yan. CCCV ay, yun na lang din yung coefficient of discharge. So, kapag may binigay kang coefficient of contraction, coefficient of velocity, multiply mo lang yan, makuha mo na yung coefficient of discharge. So, ganun. O, pag head loss naman, ito, di mo kailangang kabisaduhin yan. Kung mo na kabisaduhin yan, mag-Bernoulli ka na lang. Oo, so ang head loss through venturimeters, orifice, tubes, and nozzles may be expressed as, di mo na kailangang kabisaduhin talaga yan. Kahit yung Bernoulli energy equation na lang. Then, shift solve mo na lang. Derived na kasi yan eh. Kung ayaw mo lang naman mag-memorize, and pwede naman mag-shift solve sa inyo. Okay, so pakita na lang yun mamaya. May derivation naman ata nito na nasa book. So, ayan, orifice naman is an opening. O, ito yun. Yung first device, orifice. Ito yung unang nabanggit, no? So, it is an opening, usually circular. Okay. With a closed perimeter through which fluid flows. It is used primarily to measure or control the flow of fluid. Lahat naman yun sila, to measure or control the flow of fluid. Lahat yung measuring devices. So, according to shape, orifice may be pwedeng circular, pwedeng square, pwedeng rectangular, in cross-section. The circular sharp-crested orifice is the most widely used because of its simplicity of its design and construction. So, ayun. Ayan, ito yung sharp edge. So, ito yung sharp edge. So, meron yung vena contracta, yun, actual area. At a distance yan, yun yung vena contracta. Pag sharp edge yan, pag square, hindi naman natin kailangan, kabisaduhin yan? Thick plate, then may rounded. Ito yung common. Pag rounded, coefficient of contraction, wala gaano, di ba? Coefficient of contraction, parang wala siyang vena contracta kapag well-rounded, no? Pero kapag sharp edge, so ayan, magko-contract talaga siya. Kaya meron yung coefficient of contraction, CC. Okay. So, ayan na, orifice. So, the figure shows a general case of fluids through an orifice. So, ayan. Let pressure at A and pressure at B be the air pressures in the chambers. Yeah. A and B respectively, and V sub A be the velocity of the stream normal to the plane of the orifice. I think V sub A yung velocity of approach kung tawagin natin yan. Ayan na nga. So, consider 2 points daw, 1 and 2. 1 and 2, ayan, 1 and 2. Ito na yung gagamitan mo ng energy equation. So, such that V1 is VA and V2 is V, yung final velocity niya. Ang V1 velocity of approach. And ayan na, writing the energy equation between these 2 points, neglecting losses. So, nilagay ba rito? Ayan, so, ang energy equation kasi, ganito lang yan, discuss ko na lang din. So, energy ay in-express in terms of yan, V squared over 2G plus pressure over gamma, then plus Z. O, yan yung kailangan mo kabisado. Yan. Compare mo yan sa kanina. Ito lang kakabisaduhin mo for real. So, may computation ka nga lang. Yun, kanina, derived na. So, kung gusto mong kabisaduhin, direct sub na lang yun. Pero kung ito, may computation pang mangyayari. Pero at least, madali lang din yan. May shift solve naman tayo eh. 'Di ba?
So, yun yung energy equation. So, composed yan of, itong una, ay tawag natin dyan ay kinetic head. Kasi yung tawag natin dyan sa energy ay, naka-head yan. Ang unit niyan is in meters. Okay? Then, ito ay tinatawag naman natin yung potential head. So, yun. Energy, di ba? Kinetic energy and potential energy. So, ganun lang din yan. So, nahati lang siya into two. Itong velocity, yan yung may kinetic energy, kinetic head. And then, itong pressure and yung elevation. Eh, yung tawag natin dito, pressure head. Ito, elevation head. So, together, they are called potential head, potential energy. So, ayan. Okay, so by using energy equation, ito lang din yan. Ito lang ginawa dyan. Nilagyan lang ng subscript. Okay? So, ayan, V1 squared over 2G plus PA over gamma plus Z1. Ayan na yun. Then, equate mo sa V squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2. So, ganun lang yan. Ang sabi kasi, neglecting head loss, di ba? Neglecting head loss. Ang actual talaga dyan is, ganito nangyari. Kung gagawa ka ng energy equation, energy at 1, then may head loss yan. So, babawasan mo yung head loss bago ka makarating sa energy sa point 2. So, may head loss mangyari dito. Na-neglect. So, tanggal daw head loss. Zero yan. Pero mamaya siguro kung consider mo na yung head loss. So, kaya nangyari, E1 equals E2 na lang yan. Okay. And then, ayan na yun. Substitute values. Okay. So, nangyari? Substitute mo na V1, di ba? VA. Then, eto. Pwede natin kasing pagsamahin to, di ba? O, itong ano ba yan? P1? P1. Okay, so ang sabi, may pressure ka dito. Applicable yan kapag may pressure ka dito. Yan yung chamber mo kasi. Chamber 1, chamber 2. So ang chamber 1, may pressure ka. Ayan yun sabi. PI and PB be the air pressure sa chambers A and B. So, kailan mo idagdag yon. So, ang magiging pressure mo at P1 ay pressure nito, which is yan yung dito, yung air. Add mo lang yung gamma H, di ba? Add mo lang yung gamma H kung anong gamma yan. So, ayun na. Kaya nangyari yan, PA plus gamma H over gamma. Ganon. Plus 0. Bakit 0? Kasi kapag same level lang yan sila, pwede kang mag-set ng datum. Pwedeng dito. Okay lang yan dito. May value ka nito, sabihin natin Z. May value ka rin to, sabihin natin Z. Magka-cancel lang yun sila. Diba? So, might as well, dito ka na lang maglagay ng datum. Yan, para 0 na agad. Diba? Pag same level lang sila. Or, kahit pag mas mataas si 2, sabihin natin nasa taas si 2, pwede ka mag-datum sa 1. So, si 2 ay, yan, positive distance yan. Or pwede ka rin mag-datum sa 2. Pero, ang magiging distance mo na elevation in 1 ay negative na since nasa baba na siya. Ganun. Okay, so, ayan. So, 0, 0. 0, 0. Okay, then substitute V squared over 2G and PA over gamma na lang to. Tapos, di ba, dinistribute to? Nangyari, P over gamma plus gamma H over gamma. So, P over gamma H over gamma, H na lang. Sige na yon. Then, B squared over 2G plus PB over gamma. Itong sa PB, meron ba? May nabanggit dun, di ba? Meron dun ah. May pressure din dun ah. Okay. Wala na palang tubig. Wala bang tubig dyan? Oo, wala na no. Wala na tubig dito. Yan na yun. Yun na pala yun. Wala na tubig dito so may pressure ka lang. Pero kapag walang pressure dyan, edi zero. Exposed na yan eh. Di ba? So, wala nang tubig dito. Dito lang yung tubig. So, magfo-flow lang siya dito. Orifice nga eh. No? So, ayun. PB lang ang meron. PB plus 0. So, ayan. V squared over 2G. Plus P, tas gamma H. Ayan. So, ang gagawin natin dito is solve natin si V daw. Yung V. Yung V na ito. Yung final velocity. So, arrange na lang yan. Ito, V squared diniwalay. So, ito yung tinranspose dito. Kaya naging H plus P over gamma minus neto, PB over gamma, then add neto. So, yun na siya. Okay, so ito na yun. And then, yan, V squared. So, multiply mo na lang by 2G sila lahat. Diba? So, na-derive mo na yung velocity. Ganyan siya, yung formula sa velocity.
So, square root ng 2GH lang yan. So, that is, kapag 0 yung pressure at A, 0 ang pressure at B, so, ano mangyayari dyan? 0 din yung velocity of approach. So, mangyayari, square root of 2GH na lang, di ba? Ayan, so yung mangyayari. Kapag nag-0-0 yan sila. Madalas kasi ganun yung problem eh. Pero kung hindi man, eto lang oh. Dito lang naman yung nag-umpisa eh. 'Di ba? Kung may values ka naman na, sabihin natin may velocity ka na. O G, alam mo na 'yan. PA binigay, gamma binigay, elevation binigay. Ang hinahanap V2, o shift solve na 'yan, 'di ba? O energy equation lang, ganyan lang yung gagawin. Di mo kailangan mag-memorize ng formula diyan. O balik ka lang sa sa original. Energy equation lang sapat. Bernoulli energy equation to be exact. So in this case, ito yung H na tinutukoy niyan, yung buong to. Pero madalas kasi 0 to eh, 0 to, 0 to. Pero kung hindi, ay di yan, gustong kabisaduhin yan or galing lang naman yan dito. Kahit dyan ka na mag-umpisa. Okay, so ayun. So theoretical yon kasi ang sabi, neglected ang head loss. So kapag idadagdag mo yung head loss, multiply mo na lang siya ng coefficient of velocity. Yan, square root of 2gh. Para makuha mo yung area, alam mo naman, Q equals AV. So, velocity, multiply mo sa area para maging discharge na siya. Area times velocity, theoretical. Then, para maging actual yon C na lang. Coefficient of discharge. Wherein ang H ay, ayun nga, H plus B squared over 2G plus P over gamma minus PB over gamma. Again, di mo kailangan kabisaduhin yan. Okay, so where H is the total head producing flow in meters or feet of the following flowing liquid fluid. So it can be noted in equation 1. Nasaan yun? Wala na nakalagay. Babalikan ko pa ba? Wag na, layo na. In equation 1, that H is the sum of, nung nauna pa, flow energy upstream less than the flow energy downstream. So ito yun O flow energy. Ayan, then minus mo sa, minus yun, di ba? H plus and minus plus ito minus ito. So ayan, kumbaga ito yung flow energy upstream, ito yung downstream. Tapos sinabstract mo lang. Ganun. Head upstream minus head downstream. Yun lang naman yung head. Kapag nag 0 0 nga siya, yun lang yung ayan, so ito. Yung head simply. Ito yung upstream, ito yung downstream. So yung difference in elevation nila, yun na yung head. Ganun lang. It applies to, ito kapag may sa translation of vessels. 'Di ba? So, mangyayari yan. Pag may translation of vessels moving upwards, ayan, H plus 1 plus A over G. Na ano naman yan sa relative equilibrium, 'di ba? Sa fluid mechanics pa yan. O, yung nauna nito. Then, kapag may pressure naman, same kanina, pressure times, or ang height nito ay ko-convert mo muna to into height. Alam mo naman na, or into head, pressure is gamma H. So, ang head ay pressure over gamma. Ayan, pressure over gamma. Tapos, add mo yung head na yan. Ayan yung naka in terms of head. And then, kapag series of liquid naman, ganun lang. Pag add mo lang, gamma H, gamma H. Same naman to sa hydrostatics. Okay, naalala pa naman siguro yan. So, ayun. Ayan tayo dito. So, submerged orifice, ayan, pag may submerge, ito upstream, ito yung downstream. Unlike kanina, nandito lang yung tubig. So, difference yan, head lang yan. H1 minus H2 yan. H1 minus H2. So, lagi lang yan difference and elevation. Gamit na gamit yan hanggang geotech. So, ayun. So, submerged orifice, neglecting velocity of approach. So, ayun nga. H1 minus H2 lang yan. Okay, then contraction of the jet. So, ayun na nga yung sabi ko, vena contracta. So, the figure shown represents a cross-section of fluid flow to a vertical sharp edge. Ayun nga, kaya may coefficient of contraction siya. Ayun, d over 2 nga. Sharp edge orifice from a reservoir to the atmosphere. So, ito, atmosphere. Kapag ganito, masisimple yung natin, energy equation. Okay, so the fluid is coming from all direction upstream. Ayun, all direction upstream
from the orifice, and as they leave the orifice, they cannot make an abrupt change due to dito. Okay, abrupt change in their direction. And they move in curvilinear paths. Okay, so thus causing the jet to contract. So, ayun. Kasi maging curvilinear yan sila. So, magsisiksikan yan sila dyan. Kaya liliit. Di ba? Ayun yun. Causing the jet to contract for a short distance, beyond the orifice. That is at a distance d over 2. So, this phenomenon is referred to as in contraction of the jet. The section of the jet where the contraction ceases, nag-end daw, is called vena contracta. So, which is approximately located at 1/2 of the orifice diameter. Tandaan mo na lang yun. Baka nasa yun. Objective type yan ilagay sa inyo. Okay, so let's go with sample problems na. Okay, so continuing, a volumetric tank, 1.2 meters in diameter. Okay, so sige, draw natin. Ayun, may tangka daw dyan. 1.2 meters in diameter. And 1.5 meters high. Exage pala yun ako. 1.5 meters high was filled. Oh, filled. So, punong-puno ng oil. Okay, filled naman sabi. In 16 minutes. Okay. Filled with oil. Okay. Mali pala yung ko. Filled with oil in 16 minutes. So, parang may inflow siya ng oil. Oil nilalagay dyan and napuno siya ng oil within 16 minutes and 32.4 seconds. Ayan. Oil yung yan. Inifinail siya ng oil. Napuno siya. Ayan, 16 minutes and 32.4 seconds. So, what is the average discharge? So, paano yan? Ano ba yung discharge natin? Pag may binigay na time, that is just volume over time. Diba? So, paano yung volume niyan? Volume ng cylinder lang yan. Pi over 4, diameter squared, times height. Divide by time. Yung time dapat natin, pwedeng naka minutes. Ito, 16 minutes and 32.4. Rekta na natin. 16 minutes plus 32.4 seconds. Alam naman natin that 60 seconds ay 1 minute. So, ayun na. Ganyan na siya. Direct sub. Pi over 4. Diameter 1.2 squared times height 1.5 divided by 16 plus 32.4 over 60. So, ang sagot natin dito ay ito ay naka cubic meter per minute. Cubic meter per minute pala yun. Usual ba yung gano'n na, cubic meter per minute, cubic meter per second? Parang mas maganda pag naka-seconds tayo. Paano yan? Di 1 minute, 60 seconds, divide mo lang ulit by 60. Kaso, liliit ba yan? Liliit siya lalo Pag dinivide ko by 60, cubic meter per second, 1 minute, 60 seconds. Cubic meter per second. Parang pangit, no? Pangit ng value. Sa reference ay naka-liters per minute doon. Sige. So, okay na yun dito. Nga, mas maganda na to dito. 0.102. So, dapat, pag may mga tanungan na ganito, specify naman yun kung anong unit dapat. Okay, so, ang sagot natin dito ay Sagot natin dito ay ito ay cubic meters, no? 0.1026, 103 na nga lang. Cubic meters per minute. And then, dapat alam mo na ang 1 cubic meter ay equal sa 1,000 liters. Okay, so kung convert natin yan, 1 cubic meter ay 1,000 liters. So basically, multiply mo lang by 1,000 yan. So that will give us a value of, times mo lang by 1,000. Times 1,000, mas maganda siya tignan kapag ganyan. 102. Maganda tignan kapag may mga digit kang makikita. Hindi yung 0.000. 102.567.
liters per minute na yan. Ayan yung nasa reference. Ganyan yung unit niyan. O, sunod. A weigh tank receives 7.65 kilograms of liquid having specific gravity of 0.86. So, flow rate ulit. O, yan o, binigay na. Liters per minute. Okay na, di ko na ito-draw ha. So, weigh tank receives. Okay, so mass yan. Tignan mo yung unit. O, kilograms. So, mass. 7.65 kilograms. Having a specific gravity. Specific gravity raw. Liquid yun eh. The specific gravity niya 0.86. Ano to? Oil? Dapat familiar ka na kung ano yung mga binigay na specific gravity. Ang oil nagre-range dyan eh. So, in 14.9 seconds. So, time yun. 14.9 seconds. So, what is the flow rate in liters per minute? So, paano yan? Paano yan? Wala akong dense. Ang kailangan ko, Q equals volume over T, di ba? Paano yan? Wala akong volume. Pero may binigay na mass. 'Di ba? Ay, yung kakaiba kanina. So, dapat naalala mo na ang density ay just mass over volume. 'Di ba? Yung sa fluid properties pa lang. Ayun. So, masasolve mo na ngayon si volume. Ang volume is just mass over density. O kaya nga, nagbigay rin ng specific gravity yan eh. So, ang specific gravity ay density ng liquid over density ng water. So, ang volume is just mass ng liquid na yon over density. Density ng liquid ay specific gravity times density ng water. So, ayun. Pwede na ba yun idiretso? Yan na yan. Pwede na yan. Q is mass over specific gravity times density ng water all over time. Dapat liters per minute. Dapat convert mo na to to minutes. Tapos, ito naka-cubic meters ka naman na dito eh. Diba? So, titignan natin. Diba? Ito, naka-kilograms ka dyan. Then, ito ay wala naman tong unit. Unitless yan. Ito, density ng water ay kilograms per cubic meter. So, pag dinivide mo yan, aangat tong cubic meter. So, naka-cubic meter yung volume mo. Divide mo na lang sa time. Dapat naka-minutes to. Convert mo na lang yun. Diretso na yan. So, we have mass na, ilan yun? 7.65 kilograms. Dapat yan naka-kilograms yung mass talaga. Divided by specific gravity, 0.86. Times density ng water, dapat alala yun. Density ng water ay at 4 degrees Celsius. Yun kasi yung standard eh. Density ng water at 4 degrees Celsius ay 1,000 kilograms per cubic meter. Ngayon, direct sub. 0.86 times 1,000 divided by time na naka-minutes. So, 14.9. Okay naman na siguro to na alam 60 seconds ay 1 minute. So, ayan na. Ang baba. Yun talaga siya. Hindi. Naka-cubic meters pa tayo dyan. Cubic meters pa yan. So, para makuha mo yung in liters per minute, parang nag-divide ka lang din ng, multiply ka lang din ng 1,000 or ito na rin yan. Pag pinindot mo yung engineering notation, ayun, maglalabas yan ng, nagja-jump yan to 3 decimal place. So, ayun lang. Para lang makita mo paano yung placement ng decimal. Neglect mo na lang to. So, yun, 35.82 liters per minute. Liters per minute. 35.82 liters per minute. There we go. Okay. So, next, calculate the discharge in liters per second through a 100 millimeter diameter orifice. Okay, so continuing, may commercial lang. So, calculate the discharge in liters per second through a 100 millimeter diameter orifice. Ang bilis natin, diameter ay 100 millimeters. Gawin na nating 0.1. Dapat dito sa fluid mechanics, naka-meters tayo. Sa PSAD kasi sanay ako, maka-millimeters dun, okay lang eh. So, under the head, may given na head na. 5.5 meters of water. Binigay na yan eh. So, assume coefficient of contraction ay 0.61 and coefficient of velocity ay 0.98. Wow, direct sub na lang to. Okay, so calculate the discharge. Ito, alam naman siguro formula. Parang A times B lang yan. Kung nakalimutan,
Sige, recall natin. Q. Ang A ay, ano to? Area times velocity, no? So, dapat, ano yan? C times A. Ayan, C times A. Ayan, yung area. Actually, ano to eh. Mali pala yung ano ko. Para di nakalilito. Parang area na lang. Sulat ko na lang na area. Area times velocity. Okay, so CC times A tapos ang velocity ay coefficient of velocity times velocity theoretical. Ito, area theoretical pala dapat. Okay, ganun na lang. Okay, para di tayo ano. Area theoretical. Then, and velocity theoretical. Area times V. So, actual na yun, mga yan. O, ayun. Ano to? CC times CV. Yun. CC times CV. Binigay naman yun eh. Area theoretical. Madali lang naman yan. Area ng circle lang yan. Di ba? And then, yung velocity. Ito. O, dapat alam mo na square root ng 2GH yan. VI square root ng 2GH. Na-derive lang yan sa ano. Ito talaga, dapat. Ang kiksi lang naman na ito eh. So, okay, natandaan mo na lang yan. Kaysa sa kanina na head loss, 'di ba? Yung ang haba ng formula, pero galing lang naman yun sa energy equation. Ito galing lang din to sa energy equation. Pero di na practical kasi mas madami ka mong isusulat kaysa sa pag ganyan, no? Tandaan mo na lang yan. V is equal to square root ng 2gh. So, ayun. Meron na tayo. Direct sub. So, that's CCI 0.61 times 0.98 times area 5/4. Diameter I 0.1 squared times square root ng twice na accelerating due to gravity times head. Voila. So, liters per minute ulit yan. Ito, dapat familiar ka na. Liters per second pala. Ito naka-cubic meter per second. Engineering notation na lang yan. So, 48.77 liters per second. Ayun. Okay, so, sunod. Okay, so calculate the discharge through the 140 millimeter diameter orifice shown. Ito yung kanina, yung head upstream. And is head downstream. So, may air pala dito. So, ito lang yung tubig. Yan, then yung water surface. Tapos air na dito. So, paano yan? Ang head upstream ay, saan ba nanggaling? Dito. So, again, convert natin yan to head. Pressure is equal to gamma H. So, ang head ay pressure over gamma. Ganun. So, ang head upstream ay, paano to? Paano magiging head na niyan? So, that will be head upstream. HU na lang. That will be, lagay na lang natin, 50 kilopascal. So, pag kilo, gamitin mo rin na kilo na density, unit weight ng water, 9.81. And plus, yung distance between them, 3. Okay. So, ayun siya. Yung head upstream, ano ba tinatanong? Discharge, no? Yan, head upstream minus head downstream. Ang head downstream ay, ano nakalagay? Ito lang pala. Ito lang yan yung head na ito. Head downstream, HD na lang. Head upstream, saan yung mas mataas na level ng tubig? Kaya upstream eh. Pababa, ano siya? Hindi lang laging ganun eh. Kung saan nagmula, ganun. Kasi pwedeng paakyat kasi siya eh. Di ba? Depende. Sa pressure. Then, 15 over ano naman to? 15 over, yan, 9.81. Ang head natin na gagamitin ay head upstream minus head downstream. Ito na yung application ng sa kanina. So that will give us 50 over 9.81 plus 3 minus 15 over 9.81. Okay, so that will give us, ano mas maganda isulat? Ano lang, 6.57 meters yan, no? Tinatanong discharge. Ayan pa rin.
So, may C ka na. Okay, okay na tayo dito. Okay na yun, hindi ko na ulitin na C, area, ito si, ano na to, coefficient of contraction times coefficient of velocity. Chase yan yun, coefficient of discharge na yung binigay dyan eh, di ba? So, times area actual, area theoretical times velocity theoretical. Paano ulit yan? So, C times area theoretical, area ng orifice lang yan. Tapos, ang velocity theoretical ay square root ng 2GH. O, direct sub. Coefficient, 0.62 times area, orifice, pi over 4 ng diameter. O, 0.40 na lang yan, diameter squared, times, ayun na yun, times square root ng twice ng G, 9.81, times, nasa answer pa rin kaya yun? Ayan, nasa answer naman. Yung kanina kong sagot na H, yan, nasa answer naman eh. Di ko in-store pero, yan. 0.1083. Anong sabing unit niyan? Wala na sinabi. So, that is 0.1083 cubic meters per second. O, pwede rin gawin mong in liters, engineering notation, so 108.3, ilan yun? 0.342? 342 liters per seconds. Pwede rin yan. Ito yung nasa reference eh. Okay, so next. Ayan, so a 50 millimeter diameter circular, ayan, niligay na. May given na diameter ng orifice. Circular sharp-edged orifice at the side of the tank. Ganyan. Kasi minsan, by familiarize na lang dito, kasi minsan di binibigay yung figure. Pero dapat kaya mo pa rin siyang ilagay. Kasi may figure na ano eh, di mo talaga masasolve kapag, may problem na kapag di talaga binigay yung figure or nakalimutan ilagay, di talaga siya masasolve. Pero may iba na kaya mong gawan ng figure. Okay, so, a 50 millimeter diameter circular sharp-edged orifice at the side of the tank, yan. Discharge water under a head. Ayan, head na to. Yan yung distance yan, the upstream to downstream, 3 meters. So if the coefficient of contraction is 0.63, coefficient of contraction lang. And the head loss is 240 millimeters. So compute the discharge. And the coefficients of velocity and discharge. So ayun, kakaiba to ah. Kakaiba to ah. Sige, mukhang mag-aano tayo nito. Mapipilitan akong mag-Bernoulli. Pakita ko paano gamitin yung Bernoulli energy equation. Okay, so mag-start ka dito. Ayun, may label na ako. E1, E2. Okay, then may head loss na sinabi. So, ayun. Yan, pag may head loss, pwede na yan. Gamitan mo na yan energy equation. Kasi minsan may head loss din na formula-based eh. Depende, pag nandun ka sa fluid flow in pipes, yung Darcy Weisbach, Mannings, yung Hazen Williams. So again, energy at 1 minus head loss equals baka dumating sa 2. 1, nagkaroon ng head loss dito bago dumating dito. Okay, so ang gagawin natin dyan ay yun, direct sub. Tingnan natin ha. Wala akong kinabisadong formula. Alam mo na, ito lang, B1 squared over 2G plus P1 over gamma plus Z1. Yan, kung ano yung mga subscript nito, yun na rin yung gawin mong subscript sa mga yan para di nakalilito. O minus head loss equals energy at 2 ay V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2. Ganun. So, itong 1, may ma-eliminate ka na sa, yan, energy equation at 1. Since exposed to sa atmosphere, so walang velocity dyan, negligible. Okay, I mean, hindi yan dahil sa ano. Okay, ulitin ko. Since exposed to sa atmosphere, ang wala doon yung pressure. Okay? So, ito naman, since reservoir to, compare mo dito, so napakaliit lang nito. Compare mo dito, ito napakalaki. So, ibig sabihin pag ganun, mabagal lang yung pagbaba niyan. So, negligible na yung velocity. Parang ganun. So, ganun, nene-neglect. Then, ang Z3, ito yung Z1, ito yung gawin nating datum. So, that is 3 meters.
Head loss may binigay 240 millimeters, 0.24. So, V2 squared, ito yung hinahanap. Okay, over 2G, meron na P2. Wala din dyan, exposed din yan sa atmosphere, so 0 din yan. Then Z2, 0 din yan. O, di ba? Direct, shift solve na lang to. Okay, so 0, 0. O, nag-start tayo sa 3, minus 0.24. 3 minus 0.24 equals V squared, lagay natin yun sa X, squared over 2G. 2 times 9.81. Ayan, sumukuha mo na yung velocity. Okay, so actual na ba yan? Actual na yan kasi may head loss na yan eh. Tama ba? Tama ba? Wait nga. 3 minus 0.24 tapos equal to V squared over 2G. Ayan, P2. Walang pressure dito, di ba? Tapos ang Z2 rin, wala. So, ayun, wala nga. Then, 7 point, yun na yung B. And, ay, bakit green? Ang V2 natin ay, ang sagot dun? 7.3587? 7.3587 meters per second. Yun ba yung sagot dun? Square root ng 2GH lang yan eh. Wala namang iba, di ba? Ayan. So, ito yung actual. Ito ba yung hinahanap? Pinapahanap ba yan? Actual velocity yan kasi kinamitan na yan ng head loss eh. So, ito na yung lagay natin sa B. Okay, nilagay natin sa B kasi 0.2. Pero kung nakakanon ako, store ko yan sa number 2 talaga. Ano yung hinahanap? Discharge and the coefficients. So, area times velocity na lang to. Pero, dapat maalala mo na yung area dito ay hindi pa yan yung actual, no? Actual na ba yan? 50? Hindi pa. 'Di ba? So, kailangan muna natin makuha yung ano, theoretical velocity nito. Ang theoretical velocity, wala kang makukuha pa kasi, no? So, ayun, square root ng 2GH, 'di ba? Ang theoretical niyan ay square root ng 2GH. Ito, alam naman na to. O, square root ng 2GH. Ito yung H niya, yung 3 meters. May sub natin. Theoretical tas actual. So, square root ng twice ng 9.81 times H. Okay, so, magkalapit sila, 7.67. Store ko naman yan sa A kasi actual. 7.672, 7.672 meters per second. Okay, so, ibig sabihin, ang unang makuha natin, coefficient of velocity. Coefficient of velocity ay V actual, V2 na yan. Nakuha natin kasi ginamitan natin ng head loss eh. Yun. Over B theoretical. So, yan na yung B over A. Ay, ano ba? B yung ano? B na tuloy yung actual ko. Pagbaliktarin ko nga. Carry pa ba? Sige, okay na nga yan. Ito na yung nasulat ko eh. Pagpalit ko tuloy. Okay na yan. Nakastore naman yan sa A. 7.672. Tapos yung isa nakastore sa B. So, B over A lang yan. Actual over theoretical. Actual, 7.358 over theoretical, 7.672. So, 0.959. 0.959. Oh, yeah. Coefficient of velocity. Ang discharge, makukuha natin kapag nakuha na rin natin tong, yun, coefficient of contraction. Yun, kaya na pala. May binigay palang coefficient of contraction. So, pwede na natin makuha yung discharge. Ang discharge ay, again, CC times CV, no? Lagay ko na lang yun sa C. Ay, hindi, coefficient discharge C. Lagay ko to sa velocity. Sa C na nga lang. Ayan, CC times CV, tapos area ng orifice, times theoretical velocity. Alam naman na yun, meron na tayo dyan. Okay, so CC ay 0.63 times coefficient of velocity, nasa C yan. Then times area
Yung area gagamitin ko yung theoretical lang kasi may CCCV na ako eh. 5/4 times diameter squared, 0.05, di ba? 1, 2, 3, 50. 5/4 diameter squared times yung velocity, theoretical, nasa iyon. So, ayan. Tama ba? Pinapahanap ba yun? Oo, discharge. Ba't walang answer sa book, no? Hindi natin ma-check. Ayan, tama yan. Diyan naman tayo naka-base eh. So that is, late naman, no? 0.959. 7.62. Again, 0.63 cc. C. Ito yung CV times 5/4. Diameter squared. Area. Times velocity, theoretical velocity. 7.672. Ayun talaga. Ang baba naman. Cubic meter per second. Tama lang. So, naka-ano yan, ang answer natin dito ay naka-cubic meter per second, no? Or, ayun nga, 1 cubic meter ay 1,000 liters times na lang natin yan by 1,000. Yun. 9.10. Ayun na pala, yun, naka-liters na pala yung kanina. Pag nakakita mo yung times 10 to the negative 3, naka-liters na yan, 9.103 liters per second. Walang answer sa book, no? So, yan. Discharge, coefficient of velocity, meron na. And coefficient of discharge, C. Ayun, CC times ano na lang yan. CI, CC times CV. Ito na yan, yung dapat pala inuna ko yan, no? Hindi ko napansin. Ito na yan, CC times CV. 0.6. Di ba? Wala tayong kinabisado. 0.604. There we go. Tama ba? Coefficient of... Okay. Ay, kaya pala. Hindi pala ako tingin mo. Ayan, 0.604. Wala talaga, di sinolve yung discharge doon. At least, ayan, sinolve na natin. So, next. Passboard to ah. An orifice of 50. Saan yan banda? Dito? Dito yan. 50 millimeter square with C. Okay, lagay natin. Ito yung orifice. Ito yung orifice. Laging nasa ano ng 50 millimeter. 50 by 50 na lang para maisip ko na square siya. Ano natin yun? So, with C, discharge coefficient, 0.6. And is located on one side of the closed cylindrical. Ayan, closed cylindrical tank as shown. An open mercury, ayan, manometry to. Nalala pa naman siguro yung dati. Indicates a pressure head of 300. Ha? Ito. 300 millimeter in air. Ito yun, yung pressure. At the top of the tank. Pero negative, no? Okay. If the upper 4 meters of the tank is oil, ayan, upper 4 is oil. Putol pala to. Bakit hindi napakita dyan? Dito lang yung water. Upper daw ay 4 meters. Specific gravity 0.8. And the remainder is water. Specific gravity 1. So, determine the discharge of the orifice. Paano nga ulit yun? Head lang naman kinocompute natin dyan, di ba? Yun lang naman yung importante dun. Din square root of 2GH na lang yan. Again, ang discharge ay C. Area theoretical. Pero may C ka naman pala, no? So, coefficient of discharge, area theoretical, velocity theoretical. And yun ay si area theoretical. Velocity theoretical is square root ng 2GH, yung buong H. Ayan. So, yun lang isasolve natin sa H. H. Okay, so paano yan? Ito may pressure tayo dito. Ba't may deflection dito? Para saan to? Binigay naman na to eh. Wala na yun. Typo ba? 300 ba yan? Kala ko 100. Okay.
So, ayun. Yan na rin naman yun. 100 millimeter. Yan na rin yun. 300. Pero bakit negative dito? Dito negative. Ano? Ibig sabihin lang yun pag negative yung pressure, suction yun. Pero ilalagay natin yun. Consider din natin yun. 300 pala to. Kala ko 100 na typo lang. Okay. So, ang gagawin dyan? So, ang head niyan ay magsa-start tayo. Dito tayo pababa, papunta dito. Ito yung kinocompute natin na head dyan eh. Given na meron ka na dyan, so add mo na lang to. Dapat, naka-same yan na, naka-water. So, paano nga ulit yun? Di ba? Sa hydrostatics natin. Kung naalala pa, specific gravity ng liquid, height ng liquid is equal to specific gravity ng water, tas height ng water. Naalala ko naman siguro to, yung conversion natin. Okay, so ang pressure dyan ay, eto, naka 0.3 na yan. Pero, mercury yan. Again, height na yon, yun na yung height. Multiply mo na lang sa specific gravity noon, divide mo sa specific gravity ng water, which is just 1. So, wala nang, kahit di mo na siya i-divide. So, negative 0.3 times, ano yan, specific gravity ng ano, anong ginamit dito? Walang binigay, no? O, dapat alam mo na 13.6 bang gagamitan dyan? Iba kasi 13.55 eh. So, 13.6. Yan, negative 0.3 times 13.6. Then plus, okay na yan. Ito na yan, na-consider na natin. Then, oil na lang, add natin. 4 times 0.8, di ba? 4 times 0.8. Then, add natin finally yung sa water na another 4. So, ilan yan? Total head natin ay negative 0.3 times 13.6 plus 4 times 0.8 plus 4. 3.12. Ayan. Meters of water yan to be exact. 3.12 meters of water. Ayun, direct sub. Meron ka ng H. May C ka na, 0.6 AO, o 5 over 4. Oh, square nga pala yan. So, 50. Puntikan tayo doon. So, 50 times 10 to the negative 3 para millimeter. Square natin. Square root ng 2GH. 2 times 9.81 times H. Nasa ans ba yon? Hopefully. So, ayan. 0.0. Ayan ay naka cubic meter per second pa rin. O, walang binigay. So, ang pangit kapag ganyan eh. 0.0117. 0.0117 cubic meters per second or engineering notation na lang yan. O, 11.736. 11.736 liters per second. Yan. 11. 1, 2, 3. We're almost done. Oh, last two. Okay, so parang mag 1 hour na rin. Sakto lang din. So, steel barge. Fastboard din yan. Rectangular in plan. Floats with a draft of 1.5. Okay, naalala pa rin siguro to sa buoyancy, sa stability of floating bodies, no? 1.5. Ayan, 1.5. If the barge, yun yung draft niyan, yan yung part ng, or yan yung height na submerged sa tubig. So if the barge is 10 meters long, ano to? 5 meter, 10 meters long, yan na yung perpendicular yan eh. Tama ba? Ba't ganyan yung pagkakalagay dyan? Hmm? Bakit ganyan yung pagkakalagay? Oh, well na. Okay. Ang labo kasi. 5 times pala to. 5 by 10. So, ito yung 5 ata. Tapos yung 10 yung perpendicular. Yun yung length na ano eh. Ganyan yung mga tanungan. Again, a steel barge, rectangular implant floats with a draft 1.5 meters. So, if the barge is 10 meters long, 5 meters wide, ito ata yung 5 meters na tinutukoy. Wala naman sigurong bearing pa dito. Sa stability floating bodies lang yun. So, 2 meters deep. So, kung 2 meters deep yan, syempre, 0.5 na yung submerged. So, ang hindi ay 1.5 na yung submerged. So, ang hindi, or yung exposed ay 0.5 lang. Okay, 2 meters deep. Compute the time necessary to sink to its top edge after opening a standard orifice. 1.
180 millimeters in diameter. Dito. May diameter dito na orifice, 1.8, 0.18 na lang. 180 millimeters ay 0.8 meters in diameter in its bottom. So, neglect the thickness of the vertical sides. Ayun, thickness ng vertical sides. So, as is na lang yan na ano. Kumbaga, buong volume yung gagamitin natin. Ganun yung ibig sabihin. And assume discharge, coefficient of discharge ay 0.6. Okay. So, anong gagawin natin dyan? Paano ba magsisync yan? Okay, so continuing. Agdot ng uli. A steel barge, rectangular in plan. Ulit natin. Floats with a draft of 1.5 meters. Ayan. So if the barge is 10 meters long, then 5 meters wide, 2 meters deep, so compute the time necessary to sink to its top edge after opening a standard orifice. Okay, time. So again, Q lang yan, volume over time. So may makuha na tayong volume. Meron na ba? So ang time natin dyan ay volume over Q lang yan. Ito, meron na pala pinigay, no? So, sige, paano ba yung volume niyan? Ang volume niyan ay yun, area. Area times height. Area times height. Okay, yung height niya ang gagamitin niyan ay ito yung nasa labas. Kasi yung sabi, to sink, di ba? To its bottom. Ayun, yung area na gagamitin niyan ay ito. Yun yung papasok dito. And H equals 0.5. Okay, area times height, volume, and ang Q ay yun, CEO. May C naman. Area ng orifice, square root ng 2GH. O, ang H nito ay yun yung gagamitin natin, yung draft. Kasi parang baliktad lang siya. Baliktad lang siya sa kanina. Di ba? Babaliktad lang siya. So, kumbaga ito may papasok na dito. Imbis na palabas, yung sa kanina, papasok naman siya. So, paras lang rin gagamitin natin. Okay, so time. Area. Lagay ko na lang area times height. Alam ng head na to ay yung 0.5. Okay. Then CEO, C ay 0.6. Area, pi over 4. Diameter ay 0.18 ba yun? 0.18 squared times square root ng 2g, 2 times 9.81 times the draft. Okay, so ang area ay 5 times 10. Yun lang naman importante dyan eh. Area. Then yung draft ay 1.5. Tama ba? So this one is 301 seconds. Ayun, same naman. 301 seconds. So, yun ba yun? Ayun na yan. Sige, convert na lang natin to minutes. Then 301.20. Ay, magkaano na ground off dyan eh. Akin tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy akin eh. So 301 point, ano yun? 827 seconds or in minutes, para mas maganda pag naka-minutes to 60 seconds, 1 minute. Divide mo na lang. 5 minutes. 5.03 minutes. 5 minutes lang pala yun. Puno na agad yan. Pabagsak. Ano na yan? Di ba? Hindi may isip yung 300 seconds eh. Kasi hindi tayo sanay. Bilang in seconds. So, kung sanay ka, di, mirror ka na ilan yan? 5 minutes. So, lastly, determine the diameter of an orifice that permits a tank of horizontal cross-section. Ooh. Diameter ng orifice that permits a tank. Horizontal yung cross-section. 1.5 square meter. Horizontal cross-section. 1.5 square meter. Di ko alam anong area nun. Anong shape nun. Basta 1.5 square meter. Yan. Tapos ganyan, same yan sila. To have its liquid surface draw down at a rate of 160 millimeters per second. Ang dami Millimeters per second, velocity yun. Diba? 0.16 meters per second. 1, 2, 3. Then, head niyan ay 3.35. So, orifice ay 0.63. Diameter, the orifice. So, area times velocity lang yun, di ba?
Ang Q ay area times velocity, binigyan ka area, binigyan ka velocity. Kung makuha na yan. Tapos ang CAO ay, yun, gamitin mo lang yan. Area times velocity. So, equate mo lang. Area ng orifice, same lang din naman yun sila, di ba? Yung Q in, Q out. So, ganun. Area ng orifice, means T times A, area ng orifice, tapos square root ng 2GH. Di ba? Pwede na yan. Area, area. Magkaiba ba to sila? Ayun, ang diameter ng orifice kasi yung hinahanap eh. So, area times velocity, tapos C times area ng orifice ay pi over 4. Diameter squared and square root ng 2GH. And masasolve na natin C. Ang area ay 1.5, times velocity ay 0.16 is equal to CE 0.63 times pi over 4. Diameter, yun yung unknown, squared. Tapos, times square root ng 2GH, 9.81 times H niyan ay 3.35. And, there we go. Tama ba? Ano ba hinahanap? Diameter, di ba? Ano to? Saan to galing? So, ayan. Iba yung tanong dyan, oh. Confirm ko nga. So, ayan. Tama. So, password yan eh. Ay, hindi pala. Hindi pala siya password. So, ang diameter ay 0. Ito naka-meters. 0.245. Pwede na yun? 245 meters or 245. Point, ilan yan? Answer na lang natin. Engineering notation. 244.6 or 245 millimeters na lang. Okay na yun. Tinamad na. So, I guess that's it. So, ayan lang. Yan, sakto ata 1 hour. Okay, hope you learned something. Thank you.